Bagong post ni Alden, grabe, may bagong nilulutong pasabog na naman si Soiti, mga kasambreros. Tapos, ito of course kagabi, ang kanilang stars on the floor, mga kasambreros, ay talagang inaabangan din ng lahat. May mga ilang video clips tayo dito, mga kasambreros, no? Pero unahin ko ito, hindi ito natin nasama. Yung kakulitan at kakulitan ni Alden nung pinahawak siya ng baby doon sa kanilang kick-off campaign ng A-Team Community, no, 2026, mga kasambreros. So dito ay sobrang cute na cute, no, si Alden, mga kasambreros, maging yung mga nanonood sa kanya, mga kasambreros, ay talagang kasi nga parang pinahawak siya ng baby dito eh. So, pwede na mag-alaga ng baby si Pops Alden, mga kasambreros. So, cute na cute siya. Maging yung baby ay tawang-tawa or tuwang-tuwa, mga kasambreros, no? Tapos, buhat-buhat ni Pops Alden. So, pwede na siya maging daddy. Hindi, joke lang po, no? Wala pang mommy. Yung mommy muna yung yung dito, yung kailangan, mga kasambreros and mga Cathinatics. So, yun. Ang cute lang, no? I-play ko ito mamaya, no? Para marinig ninyo, mga kasambreros. Tapos ito, may baby rin sa TikTok na parang natutuwa siya. Para maka-aldab ang baby na ito. Pero, yung sinabi dito ng mama niya ay, may magandang balita ako sa iyo. Alam mo kung bakit, ha? Sabi ng ganon. Tapos, grabe na, natuwa pa yung mama niya kasi nga hiwalay daw si Maine Mendoza. Hiwalay na daw si Maine Mendoza at saka si Arjo Atayde. So, yan yung issue, mga kasambreros, which is definitely hindi ito confirmed, mga kasambreros, no? So, sabi pa niya dito ay matutuloy daw ang aldab kung kaya't kung tuwa rin naman ang baby, mga kasambreros. So, maganda yon, sabing gano'n ng mama niya, mga kasambreros. Tapos parang kinikilig. Babalik na daw ang aldab. So, which is definitely walang katotohanan, no, mga kasambreros. Ito po lang, parang naiisip lang nila kasi parang nagkaroon ng issue dito nung hindi umattend si Maine Mendoza sa birthday ng kanyang sister-in-law na si Ria Atayde yata or something like that. Tapos, na-issuean agad yun ng mga tao na bakit daw sa birthday ng kapatid ni Arjo ay wala si Maine Mendoza. So, parang inisip nila na may problema or maghihiwalay sina Arjo at Maine. So, definitely hindi totoo, no? Parang si Jella Atayde ba yun? Something like that. Parang yun yung isa sa mga kapatid yata ni So, either Ria Atayde or Jella Atayde yung nag-birthday, mga kasus na wala si Maine Mendoza. So, inisyuan agad nila na may problema, no, sina Arjo at saka si Maine. So, hindi naman yun totoo, no? Parang binawi agad yun ni na Jel at Atayde na walang katotohanan yung mga lumalabas na issue, mga kasambreros. Tapos, kagabi, sa Stars on the Floor, mga kasambreros, no, ang outfit ni Pops Alden sa kanilang 7th episode, mga kasambreros, ay naka-jacket na gray at white ang outfit ni Pops Alden. And of course, no, igop-igop si Phenomenal Box Office Cinema King. Dito ay may isa silang picture kasama ang dance authority na sina Marian, si Coach J at saka si Raver Cruz, mga kasambreros. So, kasama si Soiti bilang host. Tapos, meron ding pinost ang Stars on the Floor na kasama ang backstage hosts, mga kasambreros, na sina Lexi Gonzalez at Thea Ashley, mga kasambreros. Ito po ay picture, no, ng host at saka ng dalawang magandang dilag dito, mga kasambreros. So, si Thea Ashley, di ba, part siya ng season 1 ng ng Stars on the Floor, mga kasambreros, kaya kinuha rin siyang all around din to si Thea Ashley, no? Grabe, ang galing niyang kumanta, ang galing sumayaw, so marunong din mag-hosting, no? Talagang all-in-one itong si Thea Ashley, mga kasambreros. So, palagay ko marunong siya of course sa acting kasi madali lang naman matututunan ang pag-arte, mga kasambreros. So, yun po. Tapos, kay Kath tayo, na-recall ng admin, mga kasambreros, no, especially si Naybara Lopez, itong pa-birthday surprise ng Pilipinas Got Talent Season 7 kay Kath last year, no, mga kasambreros, March 30, 2025 yung exact date nito, mga kasambreros, na pinost.
Naibara. So na-recall lang niya yung kasi March dati naabutan si Kath sa Pilipinas Got Talent as isa sa mga judges, mga kasembreros. Dito ay may pa-birthday surprise ang Pilipinas Got Talent production team. And of course, sina Melay, sina Eugene Domingo, sina Robbie and so on, mga kasembreros. So na-recall lang ito kasi di ba ngayon ay March 30, 2026, so last year ay ito yung ginawa ng PGT or Pilipinas Got Talent, mga kasembreros, season 7 para kay kay Kath, mga kasembreros. Ito si Ashley, mga kasembreros, na isa sa mga Pilipinas, isa sa mga PBB housemates, mga kasembreros, ay pinapili siya dito ng mga favorite actresses or movie actresses, mga kasembreros. So marami ang pinapili sa kanya, of course. Tapos ang pinaka last dito ay si ate niya ni Kath, mga kasem, pinaka-last yung kanyang napili, mga kasembreros. So mamaya i-play ko ito, no, para marinig niyo po, mga kasembreros. So yun, parang sa lahat ng kanyang pinili, mga kasembreros, ay pinili niya si Kath, mga kasembreros. So kasi loyal siya sa kasi crush, parang crush niya si crush at saka hinahangaan niya si ate niya Kath, mga kasembreros, ever since. Tapos si Alden naman dito sa part na ito, na kung saan ay si Dustin Yu, mga kasembreros, yung pinapili, no, ni Jayco Manangan, mga kasembreros. So dito ay unang-una na options ay si Naruru Madrid at saka si Alden Richards. Sabi niya, ang hirap naman yan. So pwede bang both? Sabi niya ganoon, mga kasembreros. So tapos sabi niya pa dito ay si Ruru Madrid daw sa action, sa acting naman or sa rom-com ay si Alden. Tapos yun, pero hindi pa rin pwede kung kaya pinapili talaga siyang isa. Kung kaya pinili niya ay si Alden Richards, mga kasembreros. So tapos si Alden or si Rayvern. Tapos ang pinili niya dito ay si Alden. Si Alden or si David Licauco. Tapos sabi niya, sino yun? Sabi niya, tapos si David Licauco yung kanyang napili, mga kasembreros. Pero nung sa huli, dito, ikakat ko na lang, mga kasos. Sa huli, yung pinaka hinahangaan talagang actor daw sa Philippine showbiz ay si John Lloyd Cruz, mga kasembreros, no, ni Dustin Yu. So si Dustin Yu ay isa sa mga PBB housemates din po, mga kasembreros or graduates. So ayun. Tapos parang si John Lloyd Cruz kasi parang sa kanya daw nagsimula, no, yung kanyang paghanga sa acting in sa movie, mga kasembreros. Ito si Heath Hornales, mga kasembreros, at saka si kuya niya Alden nagpa-picture. Parang pinakilala siya kay Alden bilang anak nga ni Michael Hornales, mga kasembreros, na stuntman, magaling sa action, mga kasembreros. So sabi ni Alden dito ay mahusay ka rin ba mag-tumbling-tumbling? Sabi nga ni Alden kay Heath, mga kasembreros. Sikat na si Heath Hornales, no, after niyang lumabas sa PBB, mga kasembreros, sa bahay ni kuya. So sabi ni Heath ay opo, sabi nga. So mamaya play ko rin ito, mga kasembreros. Pero alam ko post ito ni Mercy sa TikTok. Pero alam ko parang dati pa na video. Tapos na-repost lang kagabi. Parang iba pa yung looks dito ni Heath Hornales si Moymoy, mga kasembreros. Tapos iyon, parang na-repost lang kagabi. So which is definitely mabait din ang batang ito, no? Si Heath Hornales or si Moymoy, mga kasembreros. Tapos doon sa may sa may kick-off campaign, may mga ilan pang mga dito na hindi natin nasama, no, or kagabi nung late na rin na post, mga kasembreros, sa TikTok, kung kaya sinasama natin ngayon. So meron dito si ate, yung nakipag heart sign si ate kaya
Alden mga kasambreros. So ang cute lang nila. Tapos may isa pa dito na yung parang full version naman doon sa anggulo ng paghawak ni Alden ng kanyang cake mga kasambreros na may bike, no, na Colnago. At saka sobrang kulit. Pero ibang anggulo ito mga kasambreros. And then marami ang sumisigaw at nag-cheer sa kanya mga kasambreros. Tapos sabi niya dito ay Iron Man, sabi ng gano'n ni ang Alden mga kasambreros. Sobrang kulit niya eh. Parang kinumpal nila yung magkaibang anggulo ni Alden mga iba-ibang anggulo mga kasambreros ng pagtanggap ni Alden ng kanyang cake na may bike at may Colnago mga kasambreros, no? Tapos alam mo yung caption dito, parang yung tuwang-tuwa siya sa mga cakes, sabi yung tuwang-tuwa siya sa mga cakes na binigay or hinanda para kay Alden. So, parang ganun yung caption niya dito eh. So kasi yung isa dito ay parang doon naman siya sa pula na cake mga kasambreros. So grabe no, napaka touching ng fandom ni Alden mga kasambreros kasi talagang organized, talagang naglalaan sila ng panahon mga kasambreros sa kanilang hinahanga. Kung kung malapit-lapit lang siguro ito mga kasambreros ay talagang na tayo dito, talagang sumama na tayo mga kasambreros. So pero malayo no, so pero hayaan na natin. Tapos may isa pa dito na isang fan, si Cape Rason ang kanyang pangalan sa TikTok mga kasambreros. Nagpa-picture din siya dito kay Soitin habang parang si Rex ba to? Si Rex Pandora or Padora, something like that mga kasambreros. But kung hindi ay naka-casual lang si kuya, naka-shorts lang siya mga kasambreros at saka naka-t-shirt. So talagang sigurong close na close din sa ni Alden mga kasambreros. So after my picture ay of course ay nag-ano na sila, hiwalay of course. Tapos ito may post dito yung isa na about kay Kath, na sabi niya pa sa iba dito tayo sa 30 na, no. Tapos si Kath ay unang-una nagmaneho, tapos random photos na ni Kath mga kasambreros na kinumpile ng isang fan mga kasambreros sa TikTok kagabi. So dito ay pinakaunang video kasi ay nag-drive si Kath mga kasambreros. Tapos food trip, tapos random photos ni Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasambreros, which is tahimik pa rin tahimik pa rin yung dito yung Instagram ni Kath mga kasambreros. Meron si Kath mga kasambreros na kakapost lang niya 16 minutes ago. Pero ito pa isasama ko na lang sa next natin na vlog mga kasambreros. Hindi niya birthday shoot niya pa rin ito, no, parang endorsement niya pa rin mga kasambreros. So in relation sa kanyang birthday celebration ay wala pa rin talaga mga kasambreros. So aabangan na lang natin yung mga susunod pang mga post niya mga kasambreros, na kung ano talaga yung kanyang kaganapan doon sa kanyang birthday celebration mga kasambreros. So yun, mag-aantay-antay tayo. So pasensya na, sa susunod ko na vlog ito isasali kasi medyo madami-dami yung vlog natin at saka listahan ng items dito sa ating ginagawang vlog ngayon mga kasambreros. Ito na pala yung video mga kasambreros nung parang balita na sinasabi ni Arjo Atayde or ni Jel Atayde na pinabulaan na niya yung paghiwalay ng kanyang kapatid na si Arjo at saka si Maine Mendoza. Tapos ang dinugtong kasi dito ay yung endorsement na sayaw-sayaw ni Alden sa Sting So tapos ang sabi dito ay Aldab Nation. So which is definitely hindi totoo, no. Siguro sa atin parang madali, no, na magplano, madali na mag-match, madali na sabihin na ganito ganyan, pero management's decision pa rin talaga ang kuha pa last say mga kasambreros.
So, talagang parang madali natin sabihin na ganito, ganyan. Kasi naghiwalay na sila. Kasi which is definitely hindi naman totoo na naghiwalay sina Arjo at saka si Maine Mendoza, mga kasembreros. So, unang-una yun, no, na hindi sila naghiwalay. Tapos, yun, ano lang, talagang gustong, at saka kinat kasi agad yung video mga kasembreros dito sa balita. Pero yun, hindi totoo na naghiwalay sila, and then hindi rin naman totoo na magbabalikan ng Aldab, mga kasembreros. So yun po. Tapos ito, ang cute nito, mga kasembreros, si Alden Richards doon sa kanyang dito sa kanyang Dr. O Skin Lab na Beautycon, mga kasembreros, nga sa SMX Convention Center. Yung voice over ni Shuvi na yung sa PBB siya, sabi nito, kung tinatanong ako kuya kung sino yung crush ko, siya talaga. Sabi niya ganoon, mga kasi sobrang kulit. Siya talaga yung gusto ko, kuya. Siya talaga, alam mo kuya, yung parang yung feeling kuya na hindi ka makatingin. Pero kuya, aside from that, ay alam mo, meron siya utak, kuya. Meron siyang utang. He's so smart. The way he talks, the way he communicates, I love it so much. So mamaya papakinggan natin ito, sobrang kulit ni Shuvi itrata, mga kasembreros. So yung tinutukoy niya dito sa voice over ay si Donnie Pangilinan. Pero ang ginawa ng isang Alden fan ay nilagay niya dito kaya kay Alden, mga kasembreros, which is dapat ay kay Donnie Pangilinan, mga kasembreros. Tapos major item na tayo, yung post ni Alden Richards ay sobrang grabe. Walang pahinga ang Phenomenal Box Office Cinema King kasi meron na naman siyang bagong nilulutong endorsement or pasabog, mga kasembreros. So dalawa actually yung pinost niya, maliban doon sa may pinost na rin yung si Kirsten na isang may pambihirang sakit na congenital cleft, mga kasembreros. So dito ay ang kanyang ginagawa ay or ang kanyang pinost dito ay yung yung setup na nag-shoot nga sila, mga pero wala pong wala pong mga mukha nila, mga kasembreros. So yung setup lang, camera, blue screen or blue na background, mga kasembreros. So yung sabi niya dito is Sunday is shoot day, sabi niya ganoon. Tapos nakatag dito ang Studio 24C, si Maita Baelio, si hindi ko mabasa yung iba, Zia De La Rosa, si Leysam of course, si Shelly Conde, Mama Ten, Sparkle Jimmy Artist Center, si Pat Pleno, tapos si Ezra Chelsea, mga kasembreros, no? So yun yung mga nakatag dito. Si RV of course na matibag na part ng kanyang glam team. So dalawa no, yung pictures na pinost niya about sa shoot, mga kasembreros, kahapon, Sunday shoot. Hindi ko alam kung ano yung nila, kung ano yung endorsement. So malalaman natin yan sa mga susunod na araw or updates, mga kasembreros. Palagay ko fruta video, pero malalaman na lang natin yan sa mga susunod nating updates, mga kasembreros. Tapos ito, may isang fan dito na sobrang hinahanga niya si Alden sa pagbibisikleta. Sabi niya, congrats Paps, no? Sabi niya dito kay Alden. Tapos the Iron Man, tapos nga yung una nagbisikleta, tapos yung may hawak-hawak na siya ng cake, mga kasembreros. Tapos ang music background niya ay hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. So ganoon yung kanyang music background, mga kasembreros. So pero yun po, no. Tapos last item natin ito, mga kasembreros, pinost ito ni Naybara, no, na si Kath ay post ito ng Pop Planet, no, 12 hours ago. Si Kath po ay napabilang sa one of the trending na celebrities, mga kasembreros, sa Southeast Asia. Grabe, no? Number 1 dito si Lisa. Sabi niya, the top 10 Southeast Asian celebrities trending most in social media this past week, according to sa Pop Planet, mga kasembreros. Number 1 si Lisa, number 2 si Bright Vajicharwit, si Min Metawin, Ling Ling Kwong,
SB19 ang number 6, number 7 ang Bini, number 8 si Catherine Bernardo. So yun po, no. So grabe, 3, 6, 7, 8 yung spot na nakuha ng Philippines mga kasombrero. So when it comes to trending sila, no, sa social media mga kasombreros. So yun talagang talagang Southeast Asia ito mga kasembreros ha, hindi lang sa Pilipinas yung kanilang pagiging trending. So congrats, no, kay Kath mga kasembreros. Sige, last item pala natin to, sorry. Ito yung parang sinabi ni Alden dito kagabi sa Stars on the Floor na Dance Universe, para naalala ko lang, tonight is episode 7 and last week is episode 6. Tapos ang sabi nito 6-7. So hindi ko lang alam kung anong gusto nyung tukuin dito, mga kasombreros, no. Nakat na kasi yung video so 6-7, no, something like that yung kanyang sinasabi dito. Pero yun po, no, malalaman din natin yan sa mga next items natin sa susunod na vlog. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. I-play ko po itong mga videos na kailangan nyo pong marinig mga kasmas, and then ang salita ng Panginoon na atin pong kailangan sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Pag tinatanong ako kung sinong crush ko, siya talaga ang gusto ko, kuya. Siya talaga. Alam mo, kuya, yung parang, yung feeling, kuya, na hindi ka makatingin. Pero kuya, aside from that, alam mo anong meron siya? Utak, kuya. Meron siyang utak. He's so smart, the way he talks, the way he communicates. I love it. I love it so much. Pinabulaanan ni Jella Atayde na break na ang kapatid nitong si Arjo Atayde kay Maine Mendoza. Alden Richards o Ruro Madrid? Ang hirap naman yan. Both. Ganito na lang. Si Alden sa rom-com, sa action si Kuya Ruru. Isa lang po. Isa lang talaga. Parang idol mo siya. Ay, na-influence ako bilang artista. Ay, gusto ko maging kagaya niya. Si Alden na lang, kasi businessman. Barbie or Catherine? Ate Catherine. Wow, Kat or Angel Oxin? Ate Catherine po. Catherine or Nadine Lustre? Ate Catherine po. Kat or Glyza De Castro? Ate Catherine po. Catherine or Angelica Panganiban? Ate Catherine. Catherine or Carla Abellana? Ate Catherine po. Catherine or Judy Santa Maria? Ay, ang hirap naman ito. Ba't ganito to? Ate Catherine po talaga. Catherine or Judy Ann Santos? So, loyal ako kay Ate Catherine. Why, Parang Kat? Ate Catherine na po talaga ako. Yeah. Kasi lahat po talaga ng movies niya, ever since I was a kid, I've been legit. Talaga, ever since I was a kid po talaga, siya na po talaga yung pinapanood ko yung movies niya. And nakasuporta, nakatutok po talaga ako sa kanya. Even until now, mas na-lesson lang. Pero grabe talaga yung pagsa-fangirl ko sa kanya. Not just her craft and acting, but how she is. I really admire her po talaga. Like, as a person and as a celebrity. So, Ate Catherine, I love you. May matutuwa ka sa balita ko sa'yo. Oo, alam mo kung bakit? Ha? Bakit? Hiwalay na daw si Men tsaka si Arjo! Matutuloy na nga! Maganda yun, no? Maganda yun, Jael, no? Opo. Oh, ayun! Walang makain! Next po, ang ARXD 1. Iron Man. Next po, ang AR. Ayan. Okay, maraming salamat po. All the organizers, tinatawagan po dito. Ayan, gusto po namin. Binibidyan mo ba?
And lahat po ng organizers ng A-Team to make this event possible. Tinatawagan po dito sa ating harapan, sa ating stage. And para po magkaroon tayo ng photo op. Hi, ate! Opo, sa team. Committee. Dito na po tayo lahat po ng A-Team community organizers ng A-Team to make this event possible. Tinatawagan po dito sa ating harapan, sa ating stage. And para po magkaroon tayo ng photo op. Hi, ate! Opo, sa team. Committee. Dito na po tayo lahat po ng A-Team community organizer. Ano, susuportahan sa alat at Mama F, ito may favor. Mag-video lang yung ano ko. Then, sa batay. Para siya yung pag-upat scott yung picture. Akit ako tinatago ang taas. Lahat? Oo. Well, so Dance Universe, naalala ko lang, tonight is episode 7 and last week, episode 6, tama? So, 6, 7. 6, 7. Yeah! Meron si Baby lang na. Sorry, nasa likod. Para walang clear. Spell glare, Mads. Sobrang power ng Word of God, mga kasambreros. Ang title natin ay Kulog Mula sa Langit. Psalms 18 verse 13, The Lord thundered from heaven. Ito pa rin mga kasambreros. The voice of the Most High resounded. Grabe, napaka-power nito mga kasambreros. Tayo, bilang human nature natin, kasi di ba kapag kumukulog, kasunod ng kidlat, tapos ulan ng mga kasembreros. And nakakatakot, no? Alam nyo kapag malakas ang kulog, tayo ay nagtatago tayo sa mga kung saan tayo pwede magtago, sa ilalim ng mesa, kung sa loob tayo ng tahanan natin or sa bahay ay talagang nagtatago tayo. Napapadasal tayo bigla, no? Kasi nga sa sobrang lakas ng kulog mga kasembreros. And nature natin yon. Mapapart ng ating pagkatao or human being na kapag tayo po ay natatakot, no, talagang napapadasal tayo bigla, no, mga kasembreros. So, which is definitely normal sa ating mga tao na kapag kumukulog. Kasi ano yun sa taas mga kasembreros, di ba? Kapag nasa taas na kapag si Lord na nagagalit at kapag si Lord na, kapag langit na ang humusga mga kasembreros, kunwari, pag umulan ng isang linggo, hindi natin yung mapipigilan mga kasembreros, no? Kagaya nung nakaraan na sa amin dito ay binaha kami. Pero ngayon po ay tagtuyot na naman sa amin. So, nananalangin na naman kami ng ulan mga kasembreros. Nawa po ay magpadala ng ulan ang Diyos mga kasembreros sa atin or sa amin dito sa Mabao, sa Carmen, Davao del Norte. So, yun, nature natin na matakot, no, kapag, and may mga taong talaga matatakutin sa mga, sa mga malakas na tunog, especially sa kulog, no, or sa thunder, mga kasembreros. So, dito, nagpapakita talaga na power ito ng Diyos, mga kasembreros, kasi si Lord ang nagpapakulog, sabi, the Lord thundered from heaven, and the voice of the Most High resounded. So, ito po ay paalala sa atin, mga kasembreros, na dahil mataas ang langit, no, God has the final authority. He has the final justice or judgment, mga kasembreros, sa lahat ng human beings, sa lahat ng mga mortal beings kagaya natin, mga kasembreros. In Psalms 18:13, we see a powerful depiction of God's might and the divine authority He holds over creation. So kagaya naman na-mention ko, over creation. So sa lahat-lahat ng nilikha, living thing or non-living thing, mga kasembreros, ay ang authority ng Diyos ay sa Kanya, mga kasembreros. He has the full, the final, and the overall authority. This verse uses vivid imagery
to illustrate God's presence expressed through natural phenomena like thunder and hail, mga kasumero. So yung hail naman ay yung mga snow, mga kasembreros, no? Malaking tipak ng niebe. The psalmist, King David, often wrote from personal experiences and emotions, and here he is conveying a sense of awe towards God's power. So, alam niyo po yung personal experiences, nakakapagbabago po yun ng isang tao eh. Pwede magbago siya from bad to good or from good to bad. So, dalawa lang yun, mga kasus. Kasi may mga taong kunwari, responsable sila dati, meron silang sense of direction sa buhay, may mga plano sila na dapat at gustong makamtan or ma-achieve, mga customers. Pero dahil sa let's say personal experience nila na kunwari ay nagkaroon sila ng matinding problema, ay kung pa naging disaster yung epekto ng problema na yun, mga kasembreros. Pero may mga tao naman na dahil na aksidente o dahil nagkaroon ng problema, ng challenge na malala or masyadong malalim at saka basta grabe yung problema, mga customers, ay naging mabuti yung kanilang mindset, mas lalo na pabuti or naging way ng Diyos, mga kasembreros, yung kasi it depends how you respond to a certain situation or problem, mga kasembreros. Kung ikaw nag-respond ka ng negative doon sa trials or sa problema na inalaw ng Diyos, so nasa sayo na yun, no? Imbis na lumapit ka sa Diyos, manalangin ka, no? Maging responsable ka pa, at saka gawin mo ang mabuti, ang tama, mag-move on, mga kasembreros, ay ang ginawa mo ay lumayo ka sa Panginoon, nawalan ka ng time sa Kanya sa panalangin, sa pagbibiblia, hindi ka na tuloy nabigyan ng sense of direction at saka wisdom, mga kasembreros, kung ano ang tamang gawin. So, pero kung ikaw ay nung na-experience mo yung matinding trial, ay lumapit ka palalo sa Diyos, nagpakumbaba sa Diyos, no? Nanalangin sa Kanya at saka sumunod sa Kanya lalo. So, mas bibigyan tayo ng Diyos ng sense of direction. So, sense of purpose sa buhay, mga customers. At saka, pag-asa. No, yun kasi ang nawawala din sa tao, mga customers, kapag sila po ay naging worse. From good, naging bad, no? Or from bad, naging worse, mga customers, kasi nawalan sila ng pag-asa, nawalan sila ng good sense of purpose. Parang wala ng silbi, parang ganun ba? Parang nawawalan sila ng meaning sa buhay. At saka sense of purpose nga, no, mga kasombrero. So that is very dangerous, ha, mga kasombrero. That is why let's always pray, kahit yung sense of purpose, no, yung wisdom, yung direction, nabigyan tayo ng sense of direction, mga kasombrero, ay ipanalangin natin yun sa Diyos. Kaya ipanalangin natin na bigyan tayo ng direksyon talaga na tama ang gawin, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang plano, etc. mga kasombrero. So mahalaga yun kasi may mga taong pag nawalan ng direction ay nagiging malala yung kanilang problema or sitwasyon sa buhay. Thunder represents God's voice, the divine communication that arises from His presence, and hailstones signify judgment and power. When the heavens resonate with thunder, it is a reminder that God is alive, active, and engaged with His creation. So grabe, no? Reminder pala yun, mga kasus, kapag kumukulog or kumukulog, mga kasus, or nagta-thunder. Reminder yun na buhay ang Diyos. Okay? Buhay ang Diyos, and He will be forever alive, mga kasembreros. He was alive even in the time of Moses, even from the time of Prophet Isaiah, even before God and Adam created, mga kasembreros. So talagang nandun ang Diyos, and He will be forever alive. So imagine nyo, mamatay ng buong sangkatauhan, ma-wash out na lahat ng sangkatauhan, magkakaroon ng second coming of Jesus Christ. So buhay pa rin siya, mga kasembreros. Buhay pa rin ang Diyos, no? God the Father, Jesus Christ, Holy Spirit, they will be alive forevermore. Grabe, no? So na-imagine natin kung gaano ka fragile, gaano ka friable, gaano ka breakable, kung vulnerable ang tao. So madali tayong masaktan, madali tayong mabasag, madali tayong mamighati, and so on, no? Affected tayo masyado. So ganoon, mga, so napaka marupok ang buhay natin, mga kasmas. Yung ating katawan marupok, yung ating isipan marupok, no? Tempted tayo minsan, mga kasembreros, no? We tend to get easily tempted, mga kasembreros. So nature po natin iyon. Pero dito ay talagang pinapanawa sa atin ng Diyos na
buhay siya at makapangyarihan sa lahat. Understanding this verse also requires looking at the broader context of the chapter Psalms 18, of the whole chapter, mga kasumers. So Psalms 18 is a song of thanksgiving that David wrote after being delivered from his enemies. It's a personal testimony about God's faithfulness, protection, and intervention in times of trouble. The tumultuous language points to God being a warrior who rescues his people in times of distress. This divine intervention not only instills fear in adversaries but also reassures believers that God is always in control even in the fiercest storms of life, mga kaso. Grabe, no? So, sabi nito, kahit nasa pinakamalala, pinakadilubyo ng ating buhay, mga kasmeros, ay nandyan ang Diyos. So, tayo lamang po ang kumbaga nawawala sa tamang landas, nawawala sa focus. Alam niyo, mahalaga rin po yung focus, mga kasembreros. Dito ko nalaman na talaga, kunwari sa vlogging, no, sa content creation or sa content making, it's really important na may focus ka. So, kasi kapag wala kang focus, mababasa din yun ng mga audience mo, mga kasembreros, na ba't parang nag-iba yung takbo ng content, or parang iba yung sigla, iba yung basta, no, ganun siya, mga. That is why kapag wala kang focus ay it's sa pag-aaral, no, kapag wala kang focus sa pag-aaral ay baka maaga ka mag-asawa or maaga kang madisgrasya sa relasyon, mga kasembreros, or so on. So, maraming temptations, na maraming distraction sa paligid, mga kasembreros. Pero kapag nakafocus tayo, kagaya ni Apostol Pablo, no, kung hindi siya nakafocus talaga sa magbahagi ng gospel, no, pag-share ng gospel, mga kasembreros, and proclaim Jesus Christ, mga kasembreros, in His Word, in the Holy Scripture, ay siguro wala tayong books sa New Testament na mababasa at magiging reference natin. So siguro ibang tao yung gagamitin ng Diyos, mga kasembreros, at hindi si Apostol Pablo. Pero yun, no, talagang napakahalaga ng focus sa kahit na sa paniliga, di ba, mga so ganun siya, mga kasembreros. When we look closely at Psalms 18 verse 13, specific phrases contain profound meanings. For instance, the mention of thundered in the heavens has a dual significance. It portrays God's authority over the earthly and heavenly realms. Thunder, often associated with storms, also evokes the image of power and majesty. Hence, the action of thundering indicates communication from God, asserting that His voice holds weight. So, ganun siya, no? And naisip ko talaga yun kapag kumukulog, mga kasi, especially kapag malakas na, it's a voice of God na nagre-remind na sa mga tao na sa mga nakakarinig na buhay ako and I'm forever alive, mga kasembreros. So, lessons na pwede nating matutunan. Number 1, God is our protector. Okay, siya po yung ating protection, safety, mga kasembreros. And then number 2, trust through turbulence. So, kapag tayo pa may problema, kailangan ma-encourage tayo na ang Diyos po natin ay dapat nating pagkakatiwalaan. Okay, trustworthy, mga kasembreros, ng ating Diyos. And then number 3, acknowledge His authority or acknowledge God's authority. So, kailangan wag tayo magbulag-bulagan sa authority, power, at saka kapangyarihan ng Diyos, mga kasembreros, or kalakasan ng Diyos, mga kasembreros, na infinite, no, immeasurable ang kanyang nature, ang kanyang kalakasan, ang pag-ibig, ang pag-asa, ang kanyang might, ang kanyang authority and power, and lahat-lahat, mga kasembreros. Everything that he has and everything that He is, mga kasembreros, ay forever at saka infinite. Alright, so yun lang sa Word of God, ha, na pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty, holy, sweet, magnificent, and powerful name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.